po, 2023. Na-record ko na po, mama. So, ma'am, pwede niyo pong ma parang mapaliwanag kung paano kayo na-scam? Paano yung proseso, ma'am? Saan po kayo Una po kasi nag-search? yan, sir. Naghahanap po ako ng murang ticket, sir. Ng mga kamag-anak ng jowa ko, sir. Mga kamag-anak ng jowa ng kapatid ko, sir, para sa Manila kasi namatayan po kasi sila ng kamag-anak sa Manila, sir. Tapos, Tapos naghahanap ako ng murang ticket. Ayun, nag-chat man si Mary Chris Rosiana, sir. Nag-offer siya ng ticket sa akin na promo daw, kasyo ganun, ganyan. mm, Kumagat naman ako, sir, kasi mura lang eh. Gusto kong tumulong sa tao na nangangailangan, sir. Namatayan kasi yung magbubuk, sir. Urgent kasi sila magpunta sa Manila. so hindi talaga kayo, ma'am, yung sasakay. Hindi po, sir. Ah, Bali, anim po. Galing Davao siya, yung apat ata yun, tas yung tatlo galing Cebu, sir. ilan sila, ma'am? Anim ata lahat, sir. Anim. So, magkano, ma'am, yung nabayaran niyo? Yung first padala ko, sir, is 4,900. For, Tapos yung second padala ko nung pagkatanghali, second padala ko is 6,200, sir. so, magkano lahat, ma'am? Mga 4,900 plus 6,200. Around 11K plus, sir. Mm. 11,000 August, ano yan, ma'am? August 2023. Ma'am, hindi po kayo nag-check sa Facebook ni Rosiana kung legit talaga siya. Nag-book lang talaga kayo. Okay po ako, sir. Kaso nagpasa po kasi siya ng mga DTI reports, mga ganun. Tapos yung ID niya, national ID pa naman. Kapanipaniwala talaga siya, sir. No. Tapos Kasi, sabi ko sa isip ko, legit siguro to kasi may DTI record naman siya. mm, after, ma'am, ilang araw bago nyo nalaman na peke or na-scam po kayo, ma'am? Nung pagkatapos ng papadala ko ng 6,200, yun. Pagkatapos ng send ko, nanghingi ako ng friend sa ticket, tapos nag-block na siya agad. Binablock niya ako, sir. So, pagka padala nyo ng pera, binlock na kayo agad. Binlock agad ako, sir. Nanghingi ako ng ticket, kung nasaan na yung print ng ticket, tapos tawag ako ng tawag. Wala na, hindi na siya makontak, sir. Na-block na ako, sir. Pero, ma'am, yung number na pinadalhan nyo ng pera is GCash or Maya? Gcash lahat, sir. GCash lahat. Tas yung lumabas, Opo. iba-iba yung pangalan. Iba-iba. Ivy Rose Padilla yung una ata yun, sir. Tapos yung isa, nalimutan ko na, sir. Basta nasa akin pa yung number, sir. Yung 6-2 na napasok, sir. Ivy Rose Padilla. Opo. Tapos yung isa, Yung train ay 961 ay 931 ata yung last, sir. Hindi ko na naano yung pangalan, sir. Wala namang nakuha pangalan. tas afternoon, ma'am, yung how about ano nangyari dun sa sa hindi nakaalis kasi peke o hindi na-scam kayo sa air ticket. Pinaanuan nila ako ng pera, pinabalik sa akin yung pera, nangutang naman ako. Binayaran ko sila kasi kawawa sila, namatayan sila, kailangan magpunta sa Manila. So, yung pera na yun, ma'am, kanino yon? Sa akin po galing, sir. So, sa inyo nang galing, Pinajikas tapos, nila, sir. pina-GCash nila. So, Opo. from Manila, pina-GCash sa inyo para kayo Ay, magbayad. sa Cebu, ang nagjikas ng pera, taga Cebu talaga, sir. From Cebu, tas GCash sa inyo para Opo. ibayad. Opo. Ako na magbayad kasi may Gcash kasi ako, sir. Pero yung nag-suggest na kay Rosiana mag-book, sino, ma'am? Wala po, sir. Ikaw lang, ma'am. Nag-chat lang siya, nag-chat siya sa akin. Ay, siya lang pala yung nag-chat. So, pero nag-post kayo, ma'am, na kailangan mo ng ticket, saan makakabili ng ticket. Hindi ako nag-post, sir. Bigla na lang siya nag-chat. Hindi ko alam kung saan niya nalaman niyo na magbubook ako ng ticket. Pagkatapos doon, wala na. Ah, na, Wala na, na-block na ako, sir. na So, saan mo kinuha, ma'am, yung binayad mo na 11,000? Inutang ko, sir, pang
pangripan ko doon sa ano, nag-send sa akin ng pera. So, kanino mo yan? Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabayad lahat-lahat. Ay, yung 11,000, ma'am. Opo. Kasi ang Ah, hirap ng kita ng pera ngayon, sir. Wala talaga, sir. ma'am, anong trabaho mo, ma'am? If okay lang. Nasa bahay lang, sir. Bagong panganak, sir. Bagong panganak. Ilang anak, ma'am? Opo. 2 months pa, sir. First baby, ma'am? Or, First baby. okay, first. Tapos, ano yung, ano yun, ma'am? Ano yung sumagi sa isip nyo pagkita nyo sa messenger na black na kayo? Parang, yung ano ko, sir, yung tawag dato sa, alam mo bang Bisaya? Yes. Oh, ma'am, go lang. Kanang murag nahugno akong kalibutan nga. Balo ako kasabot sa akong gibati, sir ba? So, Nga, ako na noon nitabang, ako na noon nitabang nga, kuan yang ginaani ra di ayo. Basta lahi jud, basta murag lahi jud akong kuan, sir, murag nahugno akong kalibutan ato, sir. Oy, kay asa mo ko kakuha untag kwarta ang 11,000, sir. So, after sa to, nabayaran mo. Naghila, perting hilak na ko ato, sir. Akong bana kay comfort ko nga. Sagdi lang kwarta ra na, makita ra na niya. Pag human ato kay mao to nga na murag nahuli-hulian ko gamay kay murag jud ko lain jud kay kung pamati, sir. Oy, murag kog kakuyapon unsa ba kasabot jud, sir. Pero Mao to pag iya akong gi-comfort, that time giadto mi gustong ka sa pa, police ma'am. station among gikuan, sir, kanang gibablatter na mo, sir. Ma'am, ang blatter, saan ka nagpa-blatter? Kailan ka nagpa-blatter? Ana, sir. Ano, ma'am? Hello, ma'am? Hello, sir. Oo. Kailan ka, ma'am, nagpa-blatter? Pagka August 13, sir, pagkahapon. August hapon Nagpa-blatter. ba to? Asa man to? Murag Okay lang, hapon ma'am. to siya, sir. Nagpa-blatter na kayo. Opo. Okay. After, anong advice ng police? Ipaano daw sa NBI, cybercrime. Mag-report. So, nag-report kayo, ma'am. Kasabi ng, opo, hindi po ako naka-report. Sabi kasi na marami daw proseso, ganyan, ganyan. Sabi ng asawa ko, ipapajuice na lang natin yun. Wala na, hindi na kami nagpunta sa cybercrime, sir. Pero yung advice Dami daw ng proseso. police, pero yung advice Sir? ng police, ang advice ng police is i-report sa NBI Cybercrime Unit. Opo, kasi hindi ako naka-report. Na brigada kasi ako, sir. Na brigada kami ng kapatid ko, tas yung jowa niya. Kayong pumunta doon sa Cebu Station. Yung kapatid ko, sir, tas yung jowa niya. Ah, kayo yung Si sa yung Arnel, ay, si brigada, ano kasi, sir? yung abogado. Arnel pati. Ang sa to, sir, Ah, nalimot mo ko. yung abogado siya, no, station manager ng Opo. ano, Uh, nung kasi Cebu sila kami kabangkalan. So timing, pinorward din sa amin nung Cebu yung complaint dito kasi yung concern is si Rosiana taga dito based sa DTI. And nahanap din naman namin si Rosiana dito. opo. Nandito siya. Pero ang problema is hindi magkatugma yung personality nung nagbo-book na yan, nagpapakilala bilang Rosiana, tsaka si Rosiana talaga. Kasi, Opo. tapos yung sabi nung iba, yung natawagan nila, iba yung boses ni Rosiana dito compared sa tinawagan nila. So merong mga inconsistencies. Pero kinonfirm sa amin ni Rosiana na 2022 nandun pa siya sa Manila. Nag-ano siya, na-post na yung national ID niya online. Pag-post Yan niya, din sa sinabi niya sa amin, sir. tapos yun, ma'am, anong masasabi ma'am sa scammer? Ang masasabi ko lang, sir, na sana, ano, sir, sana tigilan niya yung mga maling ginagawa niya, sir, kasi hindi talaga siya magtatagal sa mga gawain niyang ganyan, sir. Tsaka ma'am, especially nung August, may ano ka pa, may nagnadalang tao. So anong epekto nito ma'am sa Nagdadalang tao ka pa nung August. So anong epekto ma'am, ma'am, anong epekto nito sa inyo that time? Hindi naman ako nagpapadala, sir. Sa isip ko, pera lang yan, sir. Makikita namin yan, sir.
pinawalang bahala ko na yun, sir. Pinapasa Diyos ko na lang yun, sir. Pero until now, hindi mo pa man nabayaran yung 11,000 na inutang mo para ibayad doon. Hindi pa lahat, sir. Hindi ko pa natapos. Kanino ma'am inutang yon? Sa ano ko, kapitbahay ko doon sa Cagayan Valley, sir. Kaya nasa Cagayan Valley kayo noon. Opo. Tapos ngayon nasa Cebu ako, sir. Dito po ako nanganak. I see. So lastly, ma'am, ano kaya yung advice mo sa mga kagaya ninyo na nabiktima ng scam? Ah, sa mga kagaya ko po na nabiktima po ng scam, magsilbi sanang lesson sa atin ngayon nung nangyayari sa atin. Sana sa pangalawang magbubuk na kayo or sa second decision na gagawin ninyo ano inyo na pag-isipan talaga. Tapos i-check talaga, sir, kung legit ba talaga or hindi. Hindi mo siya ma'am tinawagan before nag-book? Nag-video call ako, sir, tapos sabi niya, busy daw siya, nagpaligo ng aso, nagsisend pa nga ayun ng picture ng aso, sir. Tapos yung tindahan. Tindahan ng? May tindahan kasi siya sinisend sa akin, harapan ng tindahan, tapos aso. Shih Tzu na aso. Oo. Kasi Tapos after tinatawagan nun, ko siya, hindi niya sinasagot, busy daw siya, ganun ganyan. pero aside from that, wala na. Wala na, sir, tapos yung number na pinapadalan sa amin, tinatawagan namin yun, nagre-ring naman, sir, tapos yung isa, nagre-ring siya, sumagot siya, sir, pero Bisaya naman, sir, lalaki, sir. So, At na, hmm, lalaki, may babae. opo, So, ilang call ma'am na may sumagot? maraming call kasi yun, sir, kapatid ko, sir, nag-call din, kasi mga kaibigan ko, nag-call din sa kanya, ganun. Tapos lalaki talaga, parang lasing, iwan. Hindi naman maintindihan yung mga sinasabi niya. Pero yun, hindi talaga ninyo malocate yung yung ano, Hindi namin yung malupit, boses. sir. Okay. Tapos Aside sa, nasagi sa isip ko na, bakit may na-scam pa rin ngayon na SIM card registration naman ang patakaran ngayon? Hindi naman pwede mag-ano-ano yung SIM card kasi i-register naman yan, sir, di ba? tama. Pero ma'am, anong masasabi ma'am sa ano? Ngayon na kahit may SIM registration app, may data privacy act tayo, pero merong nakakalusot pa din ma'am na ano, ng mga scammers kagaya nito. Meron pa rin nakakalusot, sir, kahit SIM card registration, sir. So anong masasabi mo ma'am? Kailangan ba talaga ng ano, ng paigtingin pa ng gobyerno yung kampanya, tas pa ano natin yung Kailangan SIM card talaga registration? paigtingin, pahigpitan ng seguridad ang SIM card registration, sir, para walang maraming tao na ma-scam kagaya ko, sir. Kasi dumadami sila ngayon, sir, kahit may SIM card registration. Sige, ma'am. Ma'am Iris, salamat po, ma'am, ha. Magme-message ako sa inyo from time to time to update. Actually, malaking tulong po, ma'am, yung ano, yung sinendin nyo na information, yung mga screenshots. Kasi nag-a-align din siya dun sa mga ibang tao na nag-send sa amin ng screenshot. Tsaka may full name na talaga, ma'am, yung ano, yung mga numbers. So, malilink na talaga siya doon mismo sa tao kung saan sinesend yung pera. Opo, sir. Oh, dalawang tao naman dalawang tao. Yung sa inyo, meron din dalawa, di ba ma'am, sabi niyo sa GCash. Yung sa si Opo, Padilla. dalawa, sir. Oo. Doon meron din ma'am dito sa ano, same din, Rosiana Ticketing din, pero ibang pangalan na naman. Babae. S yung Opo, sir. pangalan. Yung si Shanine. O Shanine o Shayna. Meron. Pero complete name na siya, ma'am. So, mabilis na lang ma-locate nung ng NBI just in case mag-file na si Rosiana ng identity theft. Tsaka, meron din mga local na nabiktima dito sa Negros Occidental na magpa-file din ng complaint before the NBI para ma-lodge na yung complaint at ma-start na ng NBI yung investigation. Yes, sir. Pwede ako mag-message kay Rosiana, sir. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Message mo kay Rosiana, ma'am. Ate Rosiana, sana po na sa susunod na magpo-post kayo, wag mo niya nang i-post yung identity niyo, especially yung ID Ate Rosiana, kasi magagamit yung identity mo sa ibang tao. Tapos, i-report mo na yung ID mo na i-asikaso mo yan para hindi na magagamit ulit yan pang i-scam.
Kasi ikaw din ang kawawa, ginagamit yung identity mo eh. So, ma'am, salamat po, ma'am, sa time, ma'am, ha, ma'am Iris, ha, kahit bagong Sige sir. ligo. Maulan pa dyan, ma'am. Paulan sir. Maulan. Sige, ma'am, ma'am Iris, salamat po, ma'am, ha, sa time. Thank you End ko sir. na po yung Update na lang po sir. Thank Yes, you, ma'am, thank you. update ko po kayo, ma'am, from time to time. Thank you po. Opo. Thank you.